Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa ika-78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras, alas 9:30 ng umaga. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Buenas dias a todo. Maayong buntag sa tanan. Assalamualaikum. Ito ang 1116 DXAS, your community radio. Ang programang napapakinggan nyo basta kwentuhang pampamilya, Family Matters. Good morning po. Kamusta ang inyong umaga? Ngayon ay June 24, 2026. At tayo ay nagpapasalamat sa panibagong araw na ating hinaharap. At syempre, babatiin natin ngayong umaga ang ating co-host na nag-celebrate ng kanyang birthday noong Monday. Happy birthday, Vea! Yes! Thank you so much. Kaya ako naka-red ngayon. Ayan Celebrate pa rin. Yes, this is your co-host, si Vea Latoza. Good morning sa lahat. Yes, samahan nyo kami. Oo, syempre, ganun na. Pangatawin na natin yan. Tawa na natin to. Ay, kamusta pala yung birthday? Well, it was actually beautiful. Simple lang pero beautiful. I celebrated it with my family here sa Manila. So, nandito sila actually. Hi, sa live. Shout out sa kanila here. Batiin na natin. Sino yan ulit? Okay, shout out natin kay Ate Ivy, kay Ate G, kay Kuya Benji. I-share ko sa kanila to mamaya. Shout out sa kanila. Thank you for their love and accommodating sa akin dito sa Manila. Sila yung family ko here. Ayan, ako, happy birthday. At ano naman ang prayer or wish ng ating birthday girl? Pwede ba love light na? Ha? Pwede love light na ating ipag-pray. Sinout out na natin. Talaga wala nang bar, holdings dito. Love light na Lord, pwede ba? Yes, bakit hindi, di ba? Sabi naman, pag nagpe-pray, dapat specific. Yes. So, yung will ng Panginoon, love life ba yan, or any other areas of life, ipagpe-pray natin yan. Happy birthday again. At
kami mga well-wishers pa dyan. Ipaki-chat nyo na lang. Pero, pag-uusapan natin ngayong umaga habang inaayos ng ating technician. Yung ating topic is redefining success. Yan. Yes. Pwede naman, redefining success, aligning your work, wealth, and the will of God. Pero, redefining success. No? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Palitan na natin yung music natin, kuya. Extended na yung birthday. Ayan, sige. Redefining success. So, ikaw ba, Bea? Siyempre, no? Sa ano mo ngayon, sa especially bagong-bagong birthday, parang milestone din siya eh. So, usually, ang mga tanong din dyan tungkol sa success, tungkol sa mga accomplishments. Pero for you, with sa span ng buhay mo ngayon, most likely, di ba, nung mas bata tayo, iba yung definition natin ng success. And ngayon, sa iyong status, how do you define, parang, parang Miss Universe na question. How do you define success? Thank you for that wonderful question. Sige. Yes. Oo nga. Actually, parang as we grow older, nag-iiba yung perspective natin about success. Diba? Yung as you have mentioned before, yung success natin is achieving something. For example, if you have a specific career, kunyari ako nurse by profession, kumbaga, yung success ko na iniisip before, dapat makapag-abroad ako or dapat nasa institution ako wherein chief nurse ako. Yung pag nasa higher position, Correct. which means for me is success. But as I grow older and having a relationship with Jesus, nag-iba na yung perspective ko as success. Kumbaga, I always think of that whatever I do, that it is aligning with the will of God, that is success for me. Whether it is publicly uploaded or where it is publicly uploaded or hindi naman siya publicly uploaded. Kumbaga, in your own way of, serving other people or serving God in a way na sinasabi niya sa'yo, which is success, pa rin siya. Oo. So, kasi ngayon, it's defined about money, it's defined about career, it's defined about relationship, it's defined about having such physical properties that you have is defined success. So, for me right now is, alam mo yung success for me, Ate Dang, is contentment. Being contented to where I am at now and being happy and grateful to the life that the Lord has given me, that is success. And having people around you, genuinely loving you, that is success for me. So, yun yung nag-iiba na yung perspective along the way, Ate Dam. Oo. Correct. 'Di ba parang sumisimple yung Oo. yung meaning ng success sa atin. Kasi dati kasi siguro dahil yun din yung ating upbringing, di ba? Pagkabata pa lang tayo, anong unang tinatanong sa atin? Anong gusto mo pag lumaki ka? What do you want to do when you grow up? Tapos ang usual sagot, doctor, lawyer, engineer, teacher, na talagang parang matataas na mga klase ng profession at blue-collar job. And then, along the way, when things didn't went our way or as planned, di ba? Parang ito yung gusto mong direction, pero parang nag-iiba, or ito yung tinapos mong kurso, pero iba yung naging trabaho mo. Di ba? Case in point sa atin, ikaw medical nurse, pero nasa tech. Nasa tech na ngayon. Ako, computer engineering, pero nasa broadcast. Pero, Yeah. di ba? Pero yung mga skills naman, nagagamit natin, di ba? Yung Yes. mga, ako'y nasa 40 plus, turning 50 in the next 3 years. 3 years na lang pala, 47 na ako eh. So, sa career mula nung nag-21, dami na, di ba? Ang dami ko naging iba't ibang naging work. Pero ang pinaka-treasure ko doon yung learning. Success for me is learning. Di ba? Na tuloy-tuloy yung learning mo, tuloy-tuloy yung pag-evaluate mo, tuloy-tuloy yung
explore mo, wow, I can still do this. Ito pa pala yung mga hindi ko na-discover. And for me, that's success. Na, ay, kaya ko pala yun. Being an introvert, meron pala akong mga bagong na-discover sa sarili ko na, uy, pwede pa pala, di ba? So, kaya nga, ito yung dito sa Wednesday, hashtag One Wonderful Wednesday natin. Pinag-uusapan natin more on career, more on relationships, 'di ba, na sa coworkers o kaya sa mga nasa ministry. Pinag-uusapan natin yung ito ngayon. Binago ulit namin yung topic kasi ito talaga yung topic natin. Purpose beyond the paycheck. Redefining success. O, 'di ba na yung purpose natin hindi nakasalalay doon sa kung ano yung career mo, kung gaano kalaki ang sweldo mo, maliit man yan, malaki, yung pagdugtungin natin, di ba, may contentment ka, meron kang patuloy na learning with the changes in the technology ngayon, yung trabaho noon, baka ma-phase out. So how do you prepare for that? Di ba? How do you equip yourself to be better and better and better, di ba? So, yan ang mga pagkukwentuhan natin yan para ma-align natin yung work natin, yung paano natin inaalagaan yung ating finances. Kasi syempre, no, pag 40 na, di ba? Pag iisipin mo, at 40, you just have 20 years if kung nasa government kayo, no, na nakikinig sa atin, 40 years old ka in the government, ano na lang yan, 20 years. Retirement na yan. Waiting. 20 years in the waiting. Diba? Retirement o kaya pag at tignan 60 or 65 yung max mo kung nasa government ka or any other profession, may retirement kasi, di ba? So, meron. Tapos, yan. So, kaya kailangan pinaghahandaan natin itong mga bagay-bagay sa atin. At pinaplano rin natin, how will we spend our 65 and beyond? If God willing, buhay pa tayo, di ba? So, kaya point number 1, sa finding our purpose beyond the paycheck and redefining success, that career is a calling. So why? Yes. Why? Ikaw, Bea, how did you, paano mo nakita yan? Na yung career mo is a calling. It's not just a profession. It's not just, something that, di ba, ikaw, RN ka so, Bea Rizzi Latosa, RN. O, di ba? Pero hindi ko nilalagay. Di ba? Minsan yung mga, kaya PhD. PhD and Yan, no? So, career is a calling. Why? Bakit sa tingin mo, dapat ganun yung mindset natin? Yeah, I think career is a calling for you to have a sense of purpose of why you are doing things and why are you into this. So for me, Atendang, there's really something in me na yung I speak of the legacy, like ano yung gusto kong maiiwan, kumbaga if I die, ano yung pwedeng maiwan na legacy for me, what do I want to see and what do they want to remember about me. But it's not just about me, it's just being, having a sense of thing that what I can contribute for others to be better as well sa mga natutunan natin. Kasi di ba, aminin na natin, yung mga generation natin, we cannot discount yung generation that they have something to give to us or something that we can learn from them. So do not discount that. Actually, I have the full respect for, the generation above us. Especially ngayon dahil, with all the things, with the new things that's happening right now, with all the digital things, new things. So, yung mga nasa older generation natin, hindi na masyadong alam nila ito. But the wisdom that they have, hindi natin discount pa rin yun. Correct. So, for me, yun yung inaano ko na, what legacy would I leave? Kaya yung ginagawa ko ngayon, I want to have that kind of sense of purpose. Kumbaga, what can I contribute as a person to the society? It's not just an individual thing. Kasi usually, ngayon, minsan yung career nakaset sa atin personally. Well, hindi naman siya masama. Yes. Kasi sometimes it's a measure of, a measure, for people, it's a measure of worthiness, a measure of value. But for us who are believers in Christ, we always measure our value and worthiness in how the Lord sees us
and our identity in Jesus Christ. Bumabalik pa rin tayo doon, oo. So, but then again, yun nga, yung a sense of purpose that what can I bring or what can I contribute to the world. So, thinking right now, di ba, madami na yung naririnig na news and all things. Oo, yung mga recent incidents. So, which is, it breaks my heart. Kaya, nung nandito ako sa career ko ngayon as a project manager, yes, I'm a project manager. It's a good pay, yes. But the main thing is the vision that they are carrying, which is discipling or preparing the next generation sa life na pwede nilang makita or anong gusto nating turuan sila na hindi sila mapunta doon sa ibang way rather than to have the way of the Lord in their lives. So yun yung ano ko na, so when I do this, it's because I love the next generation. So it's not just about the paycheck that I am receiving. Yes, it's a bonus. Thank you, Lord. Because kailangan din natin na we are being provided, which is, I'm very thankful. It's a blessing. But then again, the real thing, it's the mission that this organization is carrying for the next generation. Of the so much love that, for the next generation to come. Especially na, pag nakikita ko ngayon na, Lord, kailangan natin silang i-prepare. Kasi, natin yun, parang for me, it's a responsibility as an older generation to prepare the young generation. Not to degrade them in any way, but to lift them up, build them up, prepare them. 10 times better than us at the time, di ba? Oo, 10 times better than us. Kumbaga, sa susunod na to, hindi na tayo, may ibang generation na naman nagagawa nitong pag-uusap na ganito, na katulad ng ganito, that we can bring up to our viewers and listeners that, there's more. There's not just a career, but the purpose of why you are doing things in where you are at now. Yeah. Nagkakaroon ng ibang perspective pagka nakikita mo na yung ginagawa mo merong pamana, di ba? Yun yung sabi mo, legacy, merong change na ginagawa na hindi lang siya pera-pera, di ba? Yung recently, di ba, meron kasi kong experience recently na yung mga halimbawa doctors na ang iniisip, parang nako-compare nung mga pasyente na nakakausap natin na yung doktor na talagang alam mo na passion niya at alam mo na calling yung profession niya, hindi kasi singilin ng napakamahal. Siyempre, di ba, mahal naman talaga magbayad ng doktor, pero tinutulungan ka niya kasi alam na niya na may sakit ka at alam na rin na yung fear sa mga bills natin, hindi birong magkasakit sa Pilipinas. Pero sila yung gumagawa ng parang, sige, dito tayo sa ospital na to. Kasi mura dito, pwede ako ang head sa OR. Pwede nating i-limit yung mga bagay-bagay. Tapos overnight ka lang. So, yung bang ganon na nakikita mo talaga yung puso ng doktor. Di ba may mga doktor din na sa mga doctors to the barrio, okay? Hindi lang sila doktor para lumaki yung pera. So, yun yung yung encouragement natin na is it really your passion and purpose, na hindi yung purpose natin yung pera. Yung purpose natin is to add value to other people, ikaw adding value to the next generation. And i-connect na din natin, no? Kasi 'di ba, app yung inyong ginagawa, yung sa Land of Promise. And recently itong shooting, 'di ba, sa Tacloban, may sinasabi sila na app na ginagamit nitong mga teens na to. Na-mention naman nila sa mga balita, Gore Box. No, na yung Gore Box merong talagang parang influence to do violence. So kaya dito sa Family Matters, ang reminder natin, ano po natin, i-guide, no, yung ating mga anak dahil sa mga app na pinapasok nila, ginagamit nila, mga kinakausap nila, Land of Promise na lang po sa Minecraft. Yun yung inyong ibigay sa inyo, mga anak, kasi mas maganda yung magiging influence sa kanila. So, sa atin, balik tayo sa mga career natin, na yung ating calling, yung ating purpose, hindi lang siya source of income. Yes, talaga naman, kailangan talaga natin yan.
Pero sabi nga, di ba, hindi ko lang matandaan kung sino, pero if gagawin daw natin yung bagay na passionate tayo, hindi natin iisipin yung finances kasi finances will really follow. Dahil you're very good at what you do, you're passionate at what you do, and you are adding value to other people, people would want to, wow, what are you doing? I would want that advocacy also. Ito, di ba? Bibibless nila. Support. Yes, Oo. merong support, merong mga magtutulong sa'yo. Well, not just finances, even people would volunteer to do ano yung ginagawa mo. Kasi naniniwala sila doon sa passion, doon sa advocacy. So kahit na ano pa yan, especially pagka nagbibigay ka ng magandang blessing or adding value nga sa mga ibang tao, susuportahan at susuportahan ka, diba? So, paano ba natin ginagamit yung ating trabaho, yung ating oras para maging blessing tayo sa ibang tao? Pero Bea, paano naman mga kikinig sa atin? Oo. Ate Dang, wala na talaga akong passion dito sa trabaho ko. Nandito na lang talaga ako kasi may sinusuportahan ako, nanay ko, mga kapatid ko, pinapaaral ko. Ang hirap na yan sinasabi mo na calling o kaya passion, kailangan ko talaga ng pera. O ano yung magiging encourage mo para sa kanila? Actually, yun yung mga bagay na, syempre, if you're a breadwinner, that you need to support your family, which is very valid, actually. Oo. So, for such a time, may season talaga na ganun, na you really have to support the family and you really have to provide for the family. But what thing I can encourage also na katulad nyo na breadwinner, na really have to support the family, and syempre sa hirap ng buhay ngayon, kasi yung calling and purpose has to come within, and you have to really know yourself. Ano ba talagang gusto mong gawin sa buhay mo? In a sense. Oo. Kasi minsan din, supporting family is not bad, but definitely there will be a boundary in a way na kailangan, you have to love yourself as well. To give yourself a break as well. Oo. Para malaman din talaga kung anong gusto mo. Minsan kasi, nakakalimutan yung sarili, or nakakalimutan tanungin yung sarili because of too much giving to the family, which is yun kasi talaga which is the Filipino culture, which is good from the Filipino culture that really, embody and help the family. So ang hirap magsalita about the family kasi 'di ba parang it's the core of a Filipino values to really be helping the family, but in a way also that you as a person also, kasi ang hirap kasi na in a way that kaya bumabalik tayo dun sa relationship with Jesus kasi only in Jesus can know kung ano talaga yung tinatawag sa'yo or your purpose or your calling, kung sino ka talaga. Yun din. So one thing yun. Pero it will take time as well in a way na kailangan din maintindihan na kung saan ka talaga gustong dalhin ni Lord. So for now, it will parang it given you a time. Parang I think the encouragement that I would really give to those people who are now who are in that situation is to, yung last time na topic natin Dang, to stop and to pause and to reevaluate, Oo. So I think yun yung dapat nilang gawin, to stop, to pause and evaluate. Oo. Yung situation nila. And then after that, they can talk to people. They can start finding their passion there are a lot of activities that they can join. They can volunteer. For example, yung mga for a cause na volunteer, they can start volunteering just to test the waters. Kasi I think I remember ganun yung ginawa ko. Naalala ko sa Victory Dang, yung pinaka-first volunteer ko sa children's ministry. Hindi naman ako mahilig sa children dati. Children's ministry. Sabi ko, try ko nga ito. Ano kayong feeling dito? Because otherwise, pumasok ng medical mission, try ko nga ito. So I'm just testing the waters until I found out na ito pa talaga yung people, group of people that I wanna serve. Oo. So I think one of the encouragement is go and explore.
just explore. Do not be afraid to, explore, be involved with different communities, because right now I believe there are a lot of communities that you can get involved with, voluntary communities. I'm sure sa radio nyo Ate Dang, there are communities also that they can involve with, di ba? Oo. Yes. Go and explore. Oo. Until you find that ay, eto pala yung gusto ko talang gawin. Like what I know kasi, like for business kasi, di ba, usually sabi nila yung passionate about or your hobby. So, but it's a way of discovering. Like yung Ate Dang, ikaw nga sabi mo kanina, you discover more of yourself. You try this one, ay ito, di nag-work sa akin. Or ito na naman, iba. Yeah. So, I think it's not afraid of trying out. Correct. Yan ang isang pwedeng action point nila ngayon na nandyan ka sa career mo na parang hindi mo yan passion, pero nandyan ka for the paycheck. Okay lang yan. Okay? Yes. Pero sa extra time mo, discover the things that you can do and that you're passionate about para habang binibuild mo yung skill na yun o kaya binibuild mo yun kung business ba yan, nasa side lang siya. Kasi ito yung main source mo, okay? Ito yung main source mo ngayon, mga 5 years, 7 years, o maximum na yung 10 years. And then, while building your passion project ba yan, o kaya yung passionate ka na business ba yan, or di ba uso ngayon yung mga VA, di ba? So, Yes. after work, ginagawa mo yun. And then, pagka ready ka na to dive into another pool, na kasi Yes. may water na siya, ready ka na to, Oo. or wag pool daw, ready to jump to the ocean and a bigger, edi, hinanda mo na. Di ba? So, you can get out of yung parang nasa stuck ka na career, i-prepare mo yung gusto mong labasan. Hindi ba? So, Yeah. para yung hinahanap mong success and purpose, mapuntahan mo talaga. Kasi kung magbumukmuk ka lang dyan, hindi talaga mangyayari yung dinidesire mo. Hindi ba? So, Yes. yan okay ba yun? So, maki-message kayo dyan sa amin kung meron pa kayong suggestion para sa mga listeners natin. Pero punta tayo sa point number 2. Ito, bakit mahalaga to yung financial planning din and stewardship? Diba? Kasi, sabi mo nga, pareho tayo nasa ministry. Okay, alam naman Yes. natin, being in the ministry, hindi yan yung, kung gusto mo ng high-paying job, ministry is not really for you. Kasi alam natin na donor-based, di ba, ang FEBC, it's a donor-based. Yes. Pero, what I saw, sa mga, kasi 78 na ang FEBC and ang DXAS, 58 years, donor-based po yan. Pero makikita mo talaga na lahat ng mga naging staff, empleyado ng FEBC, God never failed financially. Diba? Yung dati naming engineer, 6 anak, lahat professionals. Na pagtapos, may engineer, may nurse. Diba? Being an engineer. Pero meron din siyang side hustle as a teacher. Diba? So, God will provide in many ways. Ang mahalaga is naging steward yan silang mag-asawa sa finances nila na kahit maliit yung sweldo at pinagkakasya, merong naging savings, merong naging para sa education ng mga anak nila. Kasi yung sinabi natin, kasi yung una, sinasabi natin, hindi pera-pera, kailangan purpose. May balanse po yun. Kasi baka naman magutom yung anak mo o kaya yung nanay mo, yung pamilya mo. So yung blessing na binibigay ni Lord sa'yo, gaano kaliit, gaano kalaki, nasa pagmamanage po natin yan. Hindi ba? Kasi nga, ang problema natin, hindi naman yung laki or liit. Nasa pagmamanage talaga ng ating mga biyaya yan, di ba? So, ikaw, papaano mo yan natutunan, yung side na yan? Kasi adulting di ba? Nung simula ng, ikaw ba ay nag-support ng family or you're blessed na when you started work, yung sweldo ay, parang hindi obligated na mag-support sa family? At first, when my dad had a work nung time na yun, yung first sweldo ko sa akin lang. Oo. Yung mga time kasi nun, I think that's the
Hindi ko naman sinisisi yung parents ko, pero yun yung mga bagay na hindi nila naturuan sa akin, how to manage financially. Oo, kasi growing up in a family wherein we're very supported in a way. Though my dad tried to teach me how to budget, kasi nung nagka-college ako, may budget talaga ng, syempre nung after college, di ba, nung nagkaroon ka na ng work and you have your own salary and then no one is teaching you about parang Finances. pinaya. Oy, tapos mahal ang tuition ng nurse. Di Oo, ba? nag-enjoy masyado. Oo. Alam mo, Ate Dang, to be very honest, it was just lately during my, I think, 30s, 35, 36, na nag-start na ako ng gano'n na parang, how to financially manage what you have. Kasi syempre, as a missionary for almost 8 years to 10 years, kumbaga, we're just waiting, yung nga, in partnership lang. So, yung mga binibigay nila, meron na siyang naka-indicate kung saan mo siya gagamitin. Oo. So, yung mga moment na yun, I have not really practiced yet. So, this time, na nagkaroon na talaga ako ng salary-based na work, which is doon ako nagsa-start muna mag-learn. And buti na lang, I have friends that would help me and understand. Kaya nakakuha ko ng bahay ko. Oo. In-assess na parang, Naka-invest na. yeah, for investment na ganito. So, ito pala yung ganito. So, to tell you, for the viewers na feeling nila late na, Yeah. don't be, wag niyong sabihin na late. There's actually, parang, ako nga sasabihin ko, late ko na ba ito nalaman? Parang late ko na ba ito nalaman? Pero good thing na lang na hindi pa. Hindi siya late. Actually. Ang maganda is magsimula. Yes, start Start. now. Oo, to start. Oo, yun. Magsimula, mag-start. Wag mahiya na at touch this age na feeling mo na pag-iwanan ka na no. So, doon ko na-realize na no, I should not be ashamed na hindi ko na ito natutunan. Sabi ko sana as early as natutunan ko itong about financially managing, yung mga investments and all. Oo, late na talaga ate. It's very late na talaga. I think during my 37, 38, 39. Ngayon 40, parang sabi ko, importante pala ito, importante pala itong ganito. Yeah. So, but the thing is, start. Yes, you can start. Oo. Yan yung bagay na sana tinuturo sa atin sa school natin, di ba? Yes. Na bata, yan yung mga life skills financial management, 'di ba? Yang tungkol sa mga CPR, mga emergency response, mga simpleng hindi sa simpleng bagay actually diyan yung mga napakahalaga, yung mga life skills sa pag-aayos ng bahay, paglilinis, 'di ba? Yes. Grabe naman. Oo, kailangan yun. Kasi lalo na ngayon, kung hindi mo turuan ng mga bata ngayon na maglinis ng hindi sila matututo, maglaba, Kasi life skill yon. Life skill po yan, di ba? Na kailangan tinuturo natin sa ating mga anak. And pagdating sa finances, maganda din na isipin, di ba? Yung kanina sabi natin, career is a calling. At yung finances natin is not ours. Pagka naisip natin na stewards tayo, katiwala tayo, managers tayo, ng mga blessings na meron tayo, nag-iiba din yung perspective natin na binavalue natin siya ng mas mabuti, na pag meron tayong blessing, okay, yung simpleng, di ba, usually naririnig natin is 10, 20, 70. Okay, 10, syempre, ibabalik natin kay God yung mga blessings na meron tayo. Yes. 20, pwedeng hatiin mo pa ulit yan ng 10-10. 10 para sa emergency mo, 10 para sa future na mga kailangan mo. Pwedeng retirement fund mo yan. Okay, pwede din naman para sa insurance. Okay, tapos may another 10 pa yan. Pwede na naman from travel, lalo na mga singles, di ba? Yeah. Or kung nagsusupport ng family, another 10%. And then yung matitira, yung ibang percent nun para sa sarili mo. Ang mahalaga po is nag-allocate tayo ng yung pera natin. Naalala ko yung dati naming accountant. Ang sabi niya, gusto mong malaman ang personalidad ng isang kumpanya o ng isang tao, tingnan mo ang bank account. Saan daw napupunta yung pera? So, ibig sabihin, for a company
kung ano siya, kung manufacturing company siya, saan ba napupunta yung pera niya? Yung sa operations ba niya, sa tamang mga lugar ba? Or Yeah. kasi kung hindi nila na-accomplish yung kanilang purpose, baka kung saan napupunta yung pera nila. So sa atin din bilang mga professionals and karaniwan sa mga age group natin, either you support an elderly na Yeah. parents or kung may mga asawa na, nagsusuporta na ng mga anak. Parang sinasabi nila, sandwich na generation. So, ang dami mong sinusuportahan financially. Kung single ka, tapos nagsusuporta ka ng nanay mo, tapos nagsusuporta ka ng kapatid mo na nag-aaral pa, o di ba? Kaya Yeah. madalas yung mga sa age na yan, later na lang ako mag-aasawa. Hindi na lang muna ako mag-ano kasi ang dami ko pang sinusuportahan. O, di ba? Oo. Or pagka nag-asawa na, tuloy-tuloy pa din yung suporta sa iba. So, napakahirap po niyan. Diba? Kaya kung ikaw ay single na katulad ni Bea na walang sinusuportahan, naku, blessed ka talaga. Hindi ba? So, pero, yun na nga. Pero ulit, no, reminder natin is, paano natin hinahandle yon? Napakahalaga talaga yan. Kung sinasabi mo mga 30s ka na ako, early on, naman ako, high school pa lang ako, nag-budget na ako. Kasi nga yung allowance ko, weekly, nung college, naging monthly. So, gusto ko yan pagka na-suspend ang class. Bakit? Kasi, di ba, syempre, yung, halimbawa, kung ang baon ko nun 100 per day, yung 100 na yon walang bawian yun. Akin na yun, ma. Di ba? Kasi nga, syempre, binigay na niya, pagpasok pa lang ng sweldo ng tatay ko, yan, baon mo na yan, sa month ng July, o, halimbawa, month ng July yan. Yeah. Monday to Friday, ang pasok, o, di, magkano yun, lahat na yun. Inaano ko na yun. Binabudget ko na yun. Syempre, una yung tithes ko, 10%. Tapos, magkano bang pamasahe ko every day sa school. Magbabaon ako para hindi ako gagastos ng pagkain sa kantin, di ba? O, tipid na naman yun. Kasi syempre sa bahay namin may budget naman ng pagkain. Mautak no? O, tapos, pero ito naman din yan. Hindi na ako humihingi ng pambili ko ng damit. Kasi pagka meron akong gustong biling damit. Kasi yung sa ama, walang uniform. So, bibili ka ng mga damit mo yan. Tapos, nung nagkatrabaho na ako, maliit din yung sweldo nito sa FEBC, pero natatandaan ko, ang unang binili kong appliances sa bahay, oven toaster. Kasi gusto ko ng oven toaster. At naipon ko yun dahil sa sa first job ko. So, noon pa lang, ganun lang. Although, late ako sa mga investment na mga ganyan. So, 'di ba? So, ang mahalaga is nagsabi mo nga kanina, nagsa-start. So, ang finances natin, kung paano natin 'yan tinitignan, paano natin siya hinahandle, na habang maliit pa lang, alam na natin i-handle. Tapos nagpe-pray ka na lalaki yung sweldo mo o kaya magiging milyonaryo ka. Pero ngayon pa lang na tigte 10,000 yung sweldo mo, paano mo hinahandle? 'Di ba? Sa tingin mo, ma-handle mo ba yung millions kung hindi ka marunong mag-handle ng mga 10,000, 20,000 na sweldo, di ba? So, kaya, maganda meron na kagad tayong disiplina kung paano natin hinahandle yung ating At saka kasi, di ba, talking about dahil medyo tumatanda na tayo, iniisip ko na kasi retirement preparation for retirement. Kasi di ba hindi tayo forever nagtatrabaho, Bea? Di ba? So, the moment na nag-start po kayo magtrabaho, mga single dyan na nasa 21, 22, pag-isipan nyo na yon. Ako, late ko na yan iniisip yung retirement. No? So, di ba? Dapat noon pa yon. From the time na nagtrabaho tayo, depende pa yan. Baka gusto mo mag-retire ka kagad ng 65 kasi milyonaryo ka na. Oh, why not? Or hindi pala, 45. Oh, di ba may mga ganyan ngayon na mga bata. May mga professionals ngayon So, yun, pinaplano na natin siya. Magkaroon din ng financial goals. Huwag lang travel goals. So, di ba? Ang dami-daming travel goals, pero wala. Ikaw ba, pagdating sa finances, ano yung mga goals mo pa in the next years? Hirap sagutin natin kasi nagsisimula pa ako, di ba? Oo, okay lang yan. Hindi, pero at the top of mind, aside sa syempre, Siyempre yung
syempre, first thing is emergency fund, di Oh, ba? yeah. Tama. Emergency fund. Oo. And the next thing is, yun, savings. Oo, savings on the top of my mind. And yun talaga, gusto ko talaga pag-aralan on the investments side as well. Oo. And how to multiply your money Yes. Oo. So, yun yung ano talaga sabi ko, Lord, bakit ngayon ko lang itong iniisipan? Hindi kasi nga late. Ang Tapos, Pilipino late mag-isip pagdating dyan. yes, oo. Or baka hindi So, lang tayo na influence ng mga financial guru na maaga. yes, kaya nga yung mga nakasunuran ko or mga young woman, sabi ko like, I think you have Ini-encourage to mo learn. na sila. I-encourage ko na you have to learn as such young as you are, guys. Kasi ako sabi ko sa age kong ito, ngayon ko palang naiisip yung importansya nito. Kasi syempre before, as a missionary, I don't think that way. Well, Iba yung perspective ko. hindi. Tingin ko ito Oo. din yun eh. Kasi tayong mga laking missionary, yung perspective natin, God will provide. Yes. Tama? Diba? So, Oo. kasama din doon yung God provided wisdom on how Yun to din. manage, 'di ba? Yeah. Para pagdating mo dun sa time na kasi magle-less and less yung ating physical ability. So dapat nag-grow naman yung ating finances so that kahit less yung ating work and all, meron tayong provisions, hindi ba? Yeah. So Mm-mm. parang si 'di ba, Joseph, tinuruan sila ni God. Sinabihan yung si Pharaoh, nagkaroon ng dream na merong Yes. 7 years of abundance. So, and then, merong famine. So, kung hindi Yeah. sinunod yung wisdom na during abundance, mag-iipon tayo. Oo. Para pagdating ng famine, meron tayong mahuhugot. And because of that wisdom na supply, hindi lang yung Egypt, pati yung mga ibang countries nearby. So, Yeah. ganun din yung natin, no? Na habang bata tayo, that's the year of abundance. Bata ka, ang daming career pwedeng so mag-ipon para pagdating ng panahon na magre-retire, hindi ka na makapagtrabaho nun eh. Diba? So meron kang retirement fund. So, yan po Yes. yung ating So habang pinag-iisipan nyo yan, mag-break tayo sandali, 10:10 na pala. Yun na nga, Mag-break bilis tayo na oras. sandali, ang bilis ng oras pagka maraming kwento. Mag-break tayo sandali, Yeah. magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang pamilya simula pa man noon, ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. At ito ang programang Family Matters. Kami po ang inyong mga kasama ko, si Dang Estrada. Si Bea Latoza. Ang DXAS po ay isa lamang sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kami po ay sumasahimpapawid dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Kami ay donor-based radio station. Dahil sa inyong partnership, tayo po ay naririnig sa iba't ibang dako
ng Pilipinas. Kaya naman kung nais nyo maging partner ng DXAS ng FEBC, pakiscan po ang mga code at i-deposit ang inyong donation at i-message nyo kami para naman po mapasalamatan namin kayo sa inyong partnership. God bless! Ayan, Bea, tuloy natin kasi iniksiyan natin yung Yes. kanta kasi ang oras na pala, 10:30. Ang bilis eh. Ito, point number 3 natin. Giving as a growth habit. Okay? Giving. Okay. Yung giving, hindi lang to pera. Diba? Madaming ways to give, madaming ways to, sabi mo kanina, yung success for you is leaving a legacy. Diba? Yung time na binibigay natin, yung talent na sinishare natin sa ibang mga tao, that's part of giving. And when we give, growth happens. Hindi ba? Yes. So, dito sa broadcast natin, ang unang-unang nabe-bless talaga dito tayo eh. Diba? Yung mga pinag-uusapan natin, kasi na-evaluate natin, mga personal learnings, no? Naririnig niyo yung mga blunders namin, kung paano yung mga wrong decisions led to learnings and brought growth. Di ba na lumalago tayo kasi kapag tayo ay nag-share ng ating mga learnings. So, yung pagbibigay at pag-share natin sa kung ano yung meron tayo, hindi naman tayo nga hinihingan ng mga bagay na wala sa kamay natin. Parang si Moses, what's in your hand? Diba? So, Yes. ikaw, Bea, paano mo nakita na yung pagbibigay ay nagdadala sa iyo ng personal na blessing din, diba? So, take it for example, ngayon natin lang because I have my own place. So, I can host people. So yung one thing ko is bringing space to people. So yung growth ko is talagang ayusin yung bahay. Yeah. How to make it more comfortable, make it more make Sana it more makabisita kami dyan. peace. Lagi mo tinatanong yung mga bibisita, cozy lang ba? Comfortable lang ba kayo? So okay lang naman. No? Siyempre, I also learning to cook. Yung mga Di kami naniniwala. before talaga, I don't know how to cook. But lately, you have the courage to cook and, let it taste to other people. Wait. Tatanungin natin anong specialty ni Bea. Yung specialty ko. Ano yung favorite mo na niluluto? Favorite na niluto ko talaga is, ampalaya with egg. Wow, Kasi diba, healthy kasi parang, minsan kasi ang pait-pait. Sabi ko, paano kaya hindi mapait? So, pag ako nagluluto, sabi ko, this is tastes good. Siyempre, akin yun. Sige aabangan ko yung ampalaya with egg, ha? So mostly, gusto ko talaga yung mga gulay-gulay or yung sinosot na isote, gano'n. Kasi may mga, di ba, may mga I love looking yung mga panlasang Pinoy. Mabilis lang talaga siyang mga reels na mga luto-luto. Panlasang Pinoy na meal. So, yun yung inaano ko. Tapos nagko-collect talaga ako ng mga tawag dito. Yung, anong tawag doon ate? Yung mga McCormick na mga Spices! spices! So, hindi okay. ako nag-use ng mga Ajinomoto, Vicsin, or Uy, whatever. bawal Yun talaga. commercial dito. Spices talaga. Spices. Hindi po to Bawal commercial. Non-commercial kami. sorry. Pero ito yung ginagamit ko. Yung spices na gano'n. Spices. Salt and pepper lang talaga siya ate lang. So I try to, to learn those things. This is a growing for me on how to take care a place. Ay, sabi pa naman nila, pag masarap na magluto, pwede na Hindi, pwede na magkusinera. Ako naman mag-asawa ate lang. Ay, hindi, totoo, pwede mag-asawa. Pero yung mga one thing ate lang na natutunan ko, kasi di ba nag-work ka, doon ko nasa naisip ko, parang mahirap pala talaga habang nag-work, taking care of a family and taking care of people. Sabi ko,
nag-asawa ko nito. So yun yung mga glimpse na is a preparation and a growth for me on, how to host people. At the same time is yung heart mo in a way of giving. Yung pag nag-give ka, you're not expecting in something na in return na magbibigay Yes. sa'yo. Oo. Mm-mm. You're cheerfully giving because you want to see people happy or you want to see, you want to help these people in a way. So, kumbaga yung iniisip mo is like, I want them to see God. I want them to see that it's a blessing of God. Maybe I Yes. will be the way lang or an instrument for that. Mhm. Yun Pati, yung one thing. mapapansin Oo. mo yung mga generous people, hindi lang financial yung mga generous sa time nila, generous sa service Yes. nila. These are Oo. people who are not greed. No, hindi mapag-imbot dun sa kung ano yung meron sila. And wag Yes. lang din natin abusuhin yung Ayun generosity lang. ng mga Oo. ibang tao, 'di ba? So, pero sige, ito yung sa side natin. Kasi hindi naman natin ano yung kokontrol yung ibang tao, no? Pero sa side natin, let us have that attitude of generously giving, hindi ba? Cheerfully. Cheerfully, pati kasi it will bring growth, hindi ba? So ikaw, di ba, parang ngayon, pakala mo lang, ang gusto mo lang is to host people, to learn how to cook, preparation na pala ni Lord yun, di ba? O, Oo. di Why ba? O. kaya yun di ba? Yung pagiging single, yung season ng singlehood, tama ba yun? Ay panahon ng preparation. And the more you enjoy it, the more na mas nagiging fruitful tayo. Para kung dadating ka dun sa next season, na yun na nga yung karaniwan hinihintay after na single ka, di ba, marriage naman yung susunod, prepared ka na, hindi ba? Yes. Diba? So, kaya napakahalaga nito na yung pagbibigay. Hanap tayo ng ways to bless other people. Kasi hindi lang naman to, kasi di ba minsan sabihin natin, wala na nga ako pera yung pa, hindi, bigay mo yung oras mo, di ba? Kaya yung Oras, sa yeah. churches, yan sinasabi mo sa organizations. Kasi doon na nga, di ba? The more you give, the more you receive. Yung meron kang mentorship na nakukuha, meron kang skills na nagigain, natututunan mo yung mga bagong-bagong bagay, di ba? So, ikaw, Bea, You added friends or you added people in yes, your life. or relationships na nag-grow, di ba? Hmm. So, ano pa yung mga growth habit na magandang i-exercise, Bea? Good habits. Aside from the skills that alam nyo talaga mas maganda talaga to really expose yourself to kasi madami ng mga community, as we can say. So find your way to be involved in such community para makita nyo kung saan kayo pwede pa mag-grow. Kasi it's a very personal journey, is a very individual thing talaga. Kasi we can say these things at but syempre as your personality, ano ba Yes. talaga ang gusto mong makita? Or ano ba gusto mong gawin? Or ano ba gusto mong pang i-achieve in your life? Oo. So, I think that yun mo talaga is really explore. Go and explore more. Oo. Or hanapin mo anong area ng buhay mo yung gusto mo ng growth. Example, Yes. yung physical fitness, yung growth na gusto mo. So, hanap ka nung sabi mga community of people na magpupush sa'yo. Baka sali ka ng runners club, pickleball club, o kung ano bang mga exercise Club club. yan. O sali ka sa gym. O mag-enroll ka sa gym. O, di ba? So, Yes. or hanap ka ng friend na mahilig sa swimming ba yan? Naalala ko nun si Shirley Wee. Natatanda mo ba si Shirley Wee? Ano yun sabay kami nun nag-swimming lesson. Kasi nga, di ba? dahil motivated talaga siya, natapos namin yung lesson na yon. And because of that, naroon ako ng swimming talaga. So, find people like that you will push you to do things. O kung ang area naman ng ano pa bang mga areas ng buhay. O yan, finances. O hanap ka ng mga friends na meron ding mga financial goals. O di ba yung mga ibang mga mahilig mag-travel. O
dahil mahilig mag-travel, kailangan mag-ipon. So, Oo. imbes na mag-coffee shop, edi tipid-tipid muna, 3-in-1 muna para meron tayong pang-travel. To be the same mind that you can Yes. really encourage one another that okay, we have this goal, so both of you or as a group nag-encourage kayo together. Oo. Yes. Yeah. Or yung Mm. halimbawa, kung gusto nyo ng growth ng spiritual life nyo, edi mag-apis kayo. Malapit na ulit enrollment. Kailan ba yun? Diba? October. Oh. Oo. So, Oo. anong area ng buhay nyo yung kailangan ng growth? O kung sa trabaho nyo man yan, sa career nyo yan, ang daming mga lesson, di ba, na po pwedeng pag-aralan. Madaming, recently, ang interview ko yung DICT, o Department of, Kuya, Information Communications Technology, DICT. Ang na-discover ko, ang dami din nilang mga online lesson on technology, AI, lahat ng mga future something. Tapos, meron pa silang ino-offer na grant. Kapag halimbawa, gagawa ka ng app, specifically, tapos mag-add siya ng value at magsusolve siya ng problem, bigyan ka nila ng grant para magawa mo yung app mo. Yes, diba? So, ayan, sa Ahensya de Consensya yan. Oo. 1:30 ng hapon. Try. Yes. First step. Gawin lang yung first step. Oo. So, mga training, lalo na kung ang talent nila is programming or kaya meron silang doon. Stuck ka sa career mo ngayon, edi ito, mag-side hustle ka, mag-aral ka, and then eventually launch your app. Di kikita ka na. So, ganun lang. We really have to explore, like what Bea said. Explore, learn more. 10:25 in the morning, Bea. Ang bilis. Ang bilis ng oras. Let's have a quick prayer. Pray tayo. Yes. Father Sige. God in heaven, we thank you. We bless your name, Lord. Salamat, Lord, kasi ikaw yung nagbibigay sa amin ng ability to produce wealth. Dahil binibigyan mo kami ng skill, ng wisdom, ng talent, ng health. At dahil doon nakakapasok kami sa trabaho, sumusweldo kami. And Lord, sa career na meron kami, we pray that we will be a blessing sa mga boss namin. We will be a blessing to our co-workers. And for those, Lord, na mga nakikinig sa amin na malungkot na sa kanilang trabaho at nag-isip na talaga ng change of career o kaya nahihirapan na sila pero nagpapatuloy sila kasi they are the breadwinners. Lord, give them strength, Lord. Strength to endure, and yet, Lord, give them wisdom. Paano nila equip yung sarili nila to prepare na makalabas sila dun sa kanilang routine work at magkaroon ng growth outside of their career sa ngayon, Lord. Pray for wisdom and direction sa kanila, Panginoon. And those naman na satisfied sa work nila, blessed talaga sila. Lord, give them wisdom on how to manage their finances well. And that they will continue to grow and bless other people and continue to serve other and add value to other people or sa community na meron sila. Hindi magtatapos yung patuloy na learning and growing so that they can continue to be a blessing hindi lang sa family nila, sa community nila, sa church nila, at kahit anong ginagawa nila. And Lord, we thank you for the life of Bea. Thank you for her birthday. Bless her, Lord, and even the desires of her heart na kayo po yung sasagot sa yung perfect time, and it will be a testimony of your goodness and of your greatness. Bless her, Father, and her family as well. And lahat ng aming mga listeners ngayon, kahit yung mga iba na nagsa-celebrate ng kanilang mga birthdays, lahat ng nakikinig sa amin ngayon, Panginoon, pagpalain mo sila at bigyan mo sila ng kasagutan sa kanilang mga panalangin. Lord, salamat sa araw na to. We give you all glory and honor and praise in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa inyong pagsama sa amin. Nako, next week ulit Wednesday. Siyempre, #Wonderful Wednesday. At tinitingnan natin baka merong mga
babatiin tayo sa ating FB page na tumutok sa atin. Salamat sa ating technician na si Kuya Rolando Alfonso. Ayan, may mga nag-like sa atin at pumuso. Kita ba natin? Ayan, si Epriniel Delorio, talaga namang tumututok sa atin yan palagi. Good morning, good morning. At yan, sa susunod ulit 9:30 to 10:30 in the morning dito sa Family Matters, Usapang Pampamilya. Ako po si Dang Estrada. Yes, ako po rin si Bea Latoza. Ang Family Matters po ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless! Nagagamot ba ang HIV? Walang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba.